Nagpasya ang US Supreme Court na bigyan ng immunity si Donald Trump mula sa prosekusyon bilang dating Pangulo. Ang pasyang ito ay maaaring magbinbin ng trial nito ukol sa pakikipagsabwata na baliktarin ang resulta ng 2020 election. Narito ang karagdagang detalye mula kay Pearl Rogacion. Ang 6-3 decision split ng Supreme Court ay ibinaba 4 na buwan bago ang eleksyon, kung saan si Donald Trump ang kandidato ng Republicans na lalaban kay Pangulong Joe Biden. Ang makasaysayang kaso ang huling dininig ng kasalukuyang termino ng Supreme Court na sinasabing may malaking implikasyon para sa executive power at sa karera para sa White House. Ayon kay Conservative Chief Justice John Roberts, sa opinyon ng kanyang mayorya, ang isang pangulo ay hindi kailanman mas makapangyarihan sa batas. Ngunit may tiyak na immunity ito sa criminal prosecution sa opisyal na mga aksyong ginawa habang nasa posisyon. Kung kaya't ani Roberts, hindi maaaring litisin ng presidente at may karapatan ito sa minimum o presumptive immunity mula sa paglilitis para sa kanyang mga aksyong opisyal. Ngunit ayon kay Roberts, ukol sa hindi opisyal na mga aksyon ng Pangulo, walang immunity para rito. Dagdag niya, ibabalik sa mababang hukuman ang kaso upang alamin ano sa mga reklamong hinaharap ni Trump ang opisyal at hindi. Si Trump ay kinasuhan ng conspiracy to defraud the United States at obstruction of an official proceeding. Ito ay ang January 6, 2021 joint session ng Kongreso ukol sa pagpapatibay ng pagkapanalo ni Biden. Kinasuhan din si Trump ng pakikipagsabwatan upang ipagkait sa mga Amerikano ang karapatang bumoto at bilangin ang kanilang mga boto. Samantala, ikinagalit ng ilang mga demonstrador ang pasyang ito ng Supreme Court. Anila, hindi kapani-paniwala ang ganitong pangyayari na payagang makatakbo bilang Pangulo ang isang nagbalak ng kudeta laban sa pamahalaan. They have taken the scales of justice and gone like this toward Donald Trump, which is unbelievable. You know, the idea that the American people will go to the polls not knowing for sure, not knowing the details and not knowing for sure, was Donald Trump an insurrectionist? Did he attempt a soft coup last January 6th? Which I think is a resounding yes, but you know, they will not know that for sure. Well, because our justice system has failed us, we're going to be allowed to have somebody that attempted a failed coup run for president again and quite possibly win. So, you know, I mean, that's as bad as things can get in terms of a justice system. And so my demand is that they try the leader of the coup plot now, but that's not going to happen. Pearl Rogacion, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.